Ngayon, sa ilalim ng sermon na may titulong, Ang Dakilang Espiritual na Labanan at ang Pagsamba, pag-aralan natin sa Biblia kung gaano kahalaga ang mga pagsamba sa espiritual na pananaw para makapaghandog tayo ng mas banal na pagsamba sa Diyos. Hindi kalabisang sabihin na ang pagsamba ay isang labanan sa pagitan ng mga Diyos. Maraming pangalan ng mga Diyos tulad ni Molek, Baal at Asherah ang nabanggit sa Biblia. Sa langit, nilinlang ni Satanas ang bayan ng Diyos, kaya napatapon sila sa lupa. Hanggang ngayon, nililinlang niya ang mga ito na sumamba sa mga paganong Diyos para hindi sila makabalik sa langit. Ang layunin ni Satanas ay ang putulin ang ugnayan nila sa Diyos. Dahil hindi natin nakikita ang mga espiritual na bagay, kundi ang mga pisikal na bagay lang, pabasta lang nating naiisip. Pag pumupunta kami sa simbahan, umaawit lang kami ng mga papuri. At ang pananalangin ay isang bagay na natural lang naming ginagawa. Gayunman, sa espiritual na pananaw, ito ay isang labanan sa pagitan ng mga Diyos. Mga kapatid, sa digmaan, kung mabibigo kayong talunin ang kaaway, mamamatay kayo. Kaya ito ay isang usapin ng buhay o kamatayan. Mga kapatid, may 200 bilyong bituin sa ating kalawakan. Kung mayroon tayong 200 bilyong bagay, ang pagkakaroon ng isa o pagkawala ng isa sa mga ito ay walang gaanong pagkakaiba. Ganito kawalang kabuluhan ang Earth. Gayunman, inuutusan ng Diyos ang sangkatauhan na sumamba tanging sa Kanya. Kaya kailangan nating suriin ang dahilan kung bakit niya ibinigay ang utos na ito. Kung susunod tayo sa ibang mga Diyos, saan tayo mapupunta? Pupunta tayo sa impyerno kung saan may pagkawasak at walang hanggang kaparusahan. Sa 10 utos, ang unang sinabi niya ay, "Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko." Buong puso niya itong hinihiling sa atin. Ano ang kinakailangan para mapaglingkuran natin ang Diyos? Kinakailangan ang pagsamba. Ang mga tuntunin para sa pagsamba ay magkakaiba, depende sa kung sino ang sinasamba. Bakit pinahahalagahan ng Church of God ang araw ng Sabat? Bakit pinahahalagahan ng Church of God ang Paskwa? Ano kaya ang dahilan? Ito hindi lang tungkol sa pangingilin ng mga kapistahan at ng araw ng Sabat sa mga itinakdang petsa. Kung titingnan natin ito sa espiritual, maituturing ito na isang espiritual na labanan. Ipinapahayag ng Diyos ang katotohanan ng bagong tipan sa mundong ito para mapatawad ang mga kasalanang nagawa natin sa langit. Hindi ba't ito ang dahilan kung bakit sinabi niya sa atin na humayo sa kaduluduluhang bahagi ng lupa para ipangaral ang salita? Sa kadahilanang ito, masipag tayong nangangaral sa lahat ng bansa. Kung gayon, bakit napakahalaga ng pagsamba? Ito ay dahil sa pamamagitan ng pagsamba, natutukoy natin kung sino ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Naniniwala tayo sa Diyos at napakaraming simbahan sa mundo ang nag-aangking naniniwala rin sila sa Diyos. Gayunman, paano naman ang kanilang paraan ng pagsamba? Maging ang mga petsa ng kanilang pagsamba ay iba sa atin. Kahit na ipinagdiriwang daw nila ang araw ng muling pagkabuhay, kumakain sila ng mga itlog habang tayo ay nagpuputol-putol ng tinapay ayon sa Biblia. Ito ang pagkakaiba natin sa kanila. Kung gayon, mula ba sa Diyos ang mga ritual nila? Sa huli, ibang mga Diyos ang sinasamba nila at hindi ang Diyos. Kaya tinawag ang mga ito ni Propetang Ezekiel na kasuklam-suklam. Ito ay dahil tumatawag sila sa Diyos gamit ang kanilang mga labi, pero sa pamamagitan ng kanilang mga gawa, tinatanggihan nila siya.
Ang lahat ng bulaang Diyos ay nagagawang paglingkuran ng mga tao sa pamamagitan ng pagsamba. Sa mundo, hindi ba't naghahanda ang mga tao ng mga handog at yumuyuko para sumamba sa mga espiritu ng kanilang mga ninuno? Hindi ito ang paraan upang sambahin ang Diyos. Maraming Diyos at maraming Panginoon sa mundo. Nililinlang nila ang ating mga kaluluwa sa pamamagitan ng mga ganitong kaugalian. Dahil nabubuhay tayo sa mundo ng ikatlong dimensyon, iniisip lang nating iyon ay isang bagay na ginagawa lang ng mga pamilya sa tahanan. Pero mula sa espiritual na pananaw, hindi ito ang paraan upang paglingkuran ang Diyos. Mga kapatid, ang pagsamba ay napakahalaga. Ayon sa katuruan ni Jesus, paano natin dapat nasambahin ang Diyos? Itinuro niya sa atin na dapat tayong sumamba ng buong puso natin. Itinuro din niya na dapat din tayong sumamba ng buong kaluluwa natin. Tama? At itinuro niya rin sa atin na dapat tayong sumamba ng buong pag-iisip natin. Hindi ba? Ito ang dakila at unang utos. Hindi ba't nasusulat ito sa Matthew chapter 22? Tayo ang mga mananampalataya na naniniwala sa bagong pangalan ni Jesus na Kristo ang Sanghong at sa makalangit na inang bagong Jerusalem na dumating sa panahon ng Espiritu Santo. Kaya dapat tayong mamuhay ayon sa Biblia. Patunayan natin sa pamamagitan ng Biblia na tumutugon ang Diyos sa pamamagitan ng pagsamba. Sa 1 Kings chapter 18 verse 28, makikita ang espiritual na labanan sa pagitan ng 850 bulaang propeta at ni Elias. Ito ay para matukoy kung ang Diyos Jehovah ba o si Baal ang totoong Diyos. Nagkasundo sila na kung sino man ang Diyos na magpadala ng apoy mula sa langit para sunugin ang mga handog ay ang totoong Diyos. Ang mga bulaang propeta ang unang nagsimula. Tingnan natin ang verse 28. At sila'y nagsisigaw ng malakas at sila'y naghiwa sa kanilang sarili ng tabak at mga patalim ayon sa kanilang kaugalian. Sa ibang salita, ayon sa kanilang paraan ng pagsamba, hanggang sa bumulwak ang dugo sa kanila. Nang makaraan ang tanghaling tapat, sila'y nagngangawa hanggang sa oras ng paghahandog ng alay sa hapon. Ngunit wala kahit tinig. Walang sumasagot, walang nakikinig. Ang mahalagang punto rito ay na ginawa nila ito ayon sa kanilang kaugalian. Sinugatan nila ang kanilang mga sarili hanggang sa dumanak ang dugo nila ayon sa paraan ng paglilingkod nila sa kanilang mga Diyos. At tumawag sila kay Baal at kay Asherah, pero hindi sila nakatanggap ng sagot hanggang sa oras ng paghahandog ng alay sa hapon. Verse 30. Pagkatapos ay sinabi ni Elias sa buong bayan, lumapit kayo sa akin. At ang buong bayan ay lumapit sa kanya. Kanyang inayos ang bumagsak na dambana ng Panginoon. Kumuha si Elias ng 12 bato ayon sa bilang ng mga lipi ng mga anak ni Jacob na sa kanya ay dumating ang salita ng Panginoon na sinasabi, Israel ang magiging pangalan mo. Sa pamamagitan ng mga bato ay nagtayo siya ng dambana sa pangalan ng Panginoon. At kanyang nilagyan ng hukay ang palibot ng dambana na ang lalim ay masisidla ng 2 takal na binhi. Kanyang iniayos ang kahoy, kinatay ang baka at ipinatong sa kahoy. At kanyang sinabi, punuin ninyo ang 4 na tapayan ng tubig at ibuhos ninyo sa handog na sinusunog at sa kahoy. Kanyang sinabi, gawin ninyo ng 2 ulit at kanilang ginawa ng 2 ulit. At kanyang sinabi, gawin ninyo ng 3 ulit at kanilang ginawa ng 3 ulit. Ang tubig ay umagos sa palibot ng dambana at napuno ng tubig ang hukay. Sa oras ng paghahandog ng alay sa hapon, ito ay ang oras ng paghahandog ng alay sa hapon na katumbas ng ating panghapong pagsamba. Hindi ba't may oras ng paghahandog ng alay sa umaga at oras ng paghahandog ng alay sa hapon? Ito ang mga oras na kinakailangan ng mga naglilingkod sa Diyos. Kaya taon-taon at linggo-linggo, may mga pagsamba sa nakatakdang oras. Sa oras ng paghahandog ng alay sa hapon, si Elias na propeta ay lumapit at nagsabi, O Panginoon, Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Israel, ipakilala mo sa araw na ito na ikaw ay Diyos sa Israel at ako ay iyong lingkod at aking ginawa ang lahat ng bagay na ito sa iyong pag-uutos. Sagutin mo ako, O Panginoon. Sagutin mo ako
upang malaman ng bayang ito na ikaw, Panginoon, ay Diyos, at iyong pinanunumbalik ang kanilang mga puso. Nang magkagayoy, ang apoy ng Panginoon ay bumagsak at tinupok ang handog na sinusunog. Ang kahoy, mga bato, alabok at dinilaan ang tubig na nasa hukay. Nang makita iyon ng buong bayan, sila'y nagpatira pa at kanilang sinabi, "Ang Panginoon ang siyang Diyos. Ang Panginoon ang siyang Diyos." At sinabi ni Elias sa kanila, "Hulihin ninyo ang mga propeta ni Baal. Huwag hayaang makatakas ang sinuman sa kanila." At kanilang dinakip sila. Sila ibinaba ni Elias sa batis ng Kison at pinatay roon. Hindi natin dapat na tingnan ang labanang ito sa bundok ng Carmel bilang isang pisikal na bagay lang. Hindi ba't hinanda ito ng Diyos para magbigay sa atin ng aral? Ibinukod ng Diyos ang mga naglilingkod sa Diyos sa pagsunod sa kanyang mga tuntunin mula sa mga naglilingkod sa ibang mga Diyos ayon sa kanilang mga tuntunin. Nagkaroon sila ng pagsamba. Sa oras ng paghahandog ng alay sa hapon, naghandog si Elias ng isang pagsamba sa Diyos at ang mga propeta ni Baal ay nagsagawa ng sarili nilang mga ritual ayon sa kanilang tuntunin. Ngayon, kahit na may napakaraming simbahan, hindi na makikita kahit saan ang mga tuntunin para sa pagsamba na iniutos ng Diyos. Ayon kay Ezekiel, sino ang sinasamba nila sa templo? Sila ay nasa templo ng Diyos, pero sumasamba sila sa Diyos-Diyos ang araw. Ang mga ito ay mga karumal-dumal na bagay. Ang ilan ay nagtatanong, bakit ang Church of God ay mahigpit na nangingili ng Sabat sa Sabado? Bakit nila sinusunod ang mga oras ng pananalangin sa umaga at sa hapon? Hindi ba tayo maaaring manalangin sa anumang oras? Mabuti namang manalangin sa anumang oras. Gayunman, hindi natin dapat na palampasin ang mga espesipikong oras ng pananalangin dahil ito ay utos ng Diyos. Gumagamit si Satanas ng maraming tusong paraan para baliwalain ang mga katuroang ito. Buksan natin ang Matthew chapter 4. Sa Matthew chapter 4 verse 1 nasusulat, pagkatapos nito, si Jesus ay dinala ng Espiritu Santo sa ilang upang tuksohin ng dyablo. Siya ay 40 araw at 40 gabing nag-ayuno, pagkatapos ay nagutom siya. Dumating ang manunukso at sinabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, ipag-utos mo na ang mga batong ito ay maging tinapay." Ngunit siya'y sumagot, nasusulat, "Hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos." Minamanipula tayo ni Satanas para tumuon sa mga pisikal na bagay. Nag-aaksaya ba ako ng oras nang walang anumang napapala sa pagsambang ito? Inaakay tayo ni Satanas na magkaroon ng ganitong makasalanang isip. Gayunman sinabi ni Jesus, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Ito ay dahil nasa atin ang walang hanggang kaharian ng langit. Tingnan natin ang verse 5. Pagkatapos ay dinala siya ng dyablo sa banal na lungsod at inilagay siya sa taluktok ng templo. At sinabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, siya'y mag-uutos sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo, at aalalayan ka ng kanilang mga kamay, baka masaktan ang iyong paa sa isang bato." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Nasusulat din naman, huwag mong tutuksuhin ang Panginoon mong Diyos." Muli, dinala siya ng dyablo sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kanya ang lahat ng mga kaharian sa sanlibutan at ang karangyaan ng mga ito. At sinabi niya sa kanya, "Ang lahat ng mga ito ay ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpapatira pa at sasamba sa akin." Sa ibang salita, kung ikaw ay maghahandog ng pagsamba sa akin. Sumagot sa kanya si Jesus, "Nang ano? Lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, sambahin mo ang Panginoon mong Diyos at siya lamang ang iyong paglingkuran." Ibig sabihin ni Jesus na ang lahat ng pagsamba ay dapat na ihandog sa Diyos, hindi kay Satanas. Gayunman, ngayon, may milyon-milyong Diyos sa global na nayon. Sa partikular, nang bumisita ako sa India, tinanong sa akin ng pastoral staff, "Alam mo ba kung ilang Diyos ang mayroon sa India?"
Mga 100 Diyos siguro, sagot ko naman. May mahigit 100 milyon, sabi niya. Nagulat ako na may mahigit 100 milyong Diyos na sinasamba sa iisang bansang ito. Kaya napaisip ako, nilalapan ng napakaraming Diyos ang mga kaluluwa ng napakaraming tao. May napakaraming bagay na may kaugnayan sa relihiyon. Sa Matthew chapter 4, nang nabigo ang una at ikalawang tukso, ipinakita ni Satanas kay Jesus ang lahat ng kaharian at ang karangyaan ng mga ito, sinasabing, ang lahat ng mga ito ay ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpapatira pa at sasamba sa akin. Ginagawa ni Satanas ang lahat ng kanyang makakaya para siya ang sambahin. Bakit natin hinahanap ang bawat bersikulo ng Biblia para ituro sa mga tao na dapat nating ipangilin ang araw ng Sabath? Alam lang nila na ang Biblia ay salita ng Diyos. Hindi nila ito sinusunod. Lumilitaw ang mga ganitong problema dahil sumasamba sila sa ibang mga Diyos. Ito ang dahilan kung bakit ibinibigay sa atin ng Diyos ang kanyang mga kautusan. Tingnan natin ang Deuteronomy chapter 4 verse 9. Deuteronomy chapter 4 verse 9. Mag-ingat ka lamang sa iyong sarili at ingatan mo ang iyong kaluluwa ng buong sikap. Baka malimutan mo ang mga bagay na nakita ng iyong mga mata at baka mahiwalay sa iyong puso ang lahat ng araw ng iyong buhay. Ipaalam mo ito sa iyong mga anak at sa mga anak ng iyong mga anak. Nang araw na ikaw ay tumayo sa harapan ng Panginoon mong Diyos sa Horeb, nang sabihin sa akin ng Panginoon, tipunin mo sa akin ang bayan at aking iparirinig sa kanila ang aking mga salita upang sila'y matutong matakot. Kanino? Sa akin. Dito, sino ang nagsasalita? Ang Diyos. Kaya nasusulat na matututo silang matakot sa Diyos. Habang tayo ay nabubuhay sa lupang ito, dapat nating matutunan kung paano natin dapat nasambahin ang Diyos. Upang sila'y matutong matakot sa akin sa lahat ng araw ng kanilang buhay sa lupa at upang kanilang maituro sa kanilang mga anak. Sa huli, hindi ba't ito ang dahilan kung bakit ibinigay ng Diyos sa kanila ang kanyang mga kautusan sa bundok Sinai? Kaya naman, sinabi sa atin ng Diyos na alalahanin ang kanyang mga tuntunin habang tayo ay nabubuhay. Kapag ikaw ay nakaupo sa iyong bahay, kapag ikaw ay lumalakad sa daan, at iyong itatali ang mga ito bilang tanda sa iyong kamay at bilang panali saan? Sa iyong noo. Para tiyaking hindi natin kalilimutan ang kanyang mga kautusan, ibinigay ng Diyos ang utos na ito sa buong sangkatauhan. Gayunman, tusong binago ni Satanas ang mga panahon at ang kautusan. Kahit na manatiling pareho ang mga katawagan sa mga ito, lubusan niyang binago ang diwa nito. Paano kung ang isang kahon na ibinibenta na dapat na naglalaman ng isang computer ay naglalaman ng isang bola ng baseball sa halip na isang computer? Ito ay tunay na nakalilito. Gaano pa kaya higit na nakalilito kung ang nakasulat sa balot ng kahon ay Kristyanismo, pero ang laman naman dito sa loob ay para sa pagsamba sa Diyos-Diyos ang araw? Gaya ng nasusulat sa Matthew chapter 4, sinubukan ni Satanas sa tuksuhin maging si Jesus para sambahin siya. Kung gayon, gaano pa kaya kadaling matukso ang bayan ng Diyos? Hindi ba't ito ang dahilan kung bakit sinabi sa atin ng Diyos na ilaan ang ating mga sarili sa salita ng Diyos? Kung hindi natin ito gagawin, malilito tayo kung ito ba ay kautusan ng Diyos o hindi. Ipinaalam ng Diyos ang mga tuntunin ng bagong tipan 2,000 taong nakalilipas. Gayunman, noong mga ika-4 na siglo, ang Sabat at ang Paskwa ay inalis. Sa pagkawala ng bagong tipan, nawala rin ang liwanag ng buhay sa mundo. Sa kadahilanang ito, sino ang darating? Malibang dumating ang Diyos, walang makakatalo kay Satanas. Tanging ang Diyos ang makakapagsagawa ng gawaing ito. Dumating ang Diyos sa lupang ito para ibalik ang lahat ng tuntunin sa pagsamba. Walang nakakaalam kung paano paglingkuran ang Diyos. Kaya ibinalik ng Diyos ang Sabat ng bagong tipan
ang Paskwa, ang 7 kapistahan sa 3 panahon, at ang Zion ng bagong tipan. Dahil ipinaalam ni Ama ang makalangit na inang bagong Jerusalem ang realidad ng bagong tipan, hindi ba't ang lahat ng Zion sa mundo ay naglalakad sa parehong landas ng pananampalataya kina Ama at Ina? Ang lahat ng katuroang sinusunod natin ay matatagpuan sa Biblia, gaya ng Sabat at ng Paskwa. Gayon din ang bautismo sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Kahit na ang lahat ng ito ay matatagpuan sa Biblia, hindi ito naiintindihan ng mga tao. Sila'y mga bulag sa espiritual, gaya ng nasusulat sa mga salita ng Diyos. Sa pakikinig kayo'y makakarinig, ngunit kailanmay hindi makakaunawa. At sa pagtingin kayo'y titingin, ngunit kailanmay hindi makakabatid. Gaano tayo natutuwa pag inisip natin na sa global na nayong ito na may 8 bilyong katao, ang tanging lugar ng pagsamba sa Diyos ay ang World Mission Society Church of God. Kaya naman, lagi natin itong ipagmalaki. Dapat nating itama ang kanilang maling pagkaunawa upang marinig nila ang mga salita ng katotohanan ng buhay. Ang pagkakaiba sa pagitan nila at natin ay nasa pagsamba. Pag sinabi nating ang pagsamba ay iba, ano rin ang naiiba? Ang Diyos na sinasamba natin ay iba. Ang ating Diyos ay ang siyang nag-record ng Biblia. Sinong lumikha ng langit, ng lupa, at ng lahat ng bagay sa loob ng 6 na araw? Siya ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Ang lahat ng ating gawain sa pagsamba ay makikita nating nakarecord sa Biblia. Sa kabilang banda, saan natin makikita ang lahat ng ritual ng pagsamba ng mga nangingili ng linggong pagsamba, nagdiriwang ng Pasko at ng mga gumagamit ng krus? Makikita natin ang batayan ng kanilang pagsamba sa ibang mga Diyos. Kahit na ibigay sa atin ang lahat ng luwalhati at karangyaan ng mundo, sinabi ni Jesus, sambahin mo ang Panginoon mong Diyos at siya lamang ang iyong paglingkuran. Ang mga bagay ng mundong ito ay panandalian lang. Dahil dito, ibinigay sa atin ni Jesus ang mga salita tungkol sa kung ano ang walang hanggan at itinuro sa atin na makikita natin ito sa pagsamba sa tunay na Diyos. Pumunta tayo sa Ezekiel chapter 36 verse 25. Sa chapter 36 verse 25, nasusulat, ako'y magwiwisik ng malinis na tubig sa inyo. Kayo'y magiging malinis sa lahat ninyong karumihan at lilinisin ko kayo sa lahat ninyong mga Diyos-Diyosan. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at lalagyan ko kayo ng bagong espiritu sa loob ninyo. Aking aalisin ang batong puso sa inyong laman at aking bibigyan kayo ng pusong laman. Aking ilalagay ang aking espiritu sa loob ninyo at palalakarin ko kayo. Ano ang sinabi niya na dapat nating sundin? Nang ayon sa aking mga tuntunin at magiging maingat kayo sa pagsunod sa aking mga batas. Pag sinunod natin ang mga tuntunin ng Diyos, kikilalanin niya tayo bilang kanyang bayan at siya ay magiging ating Diyos. Makikita sa verse 28, nakikilalanin ng Diyos ang ating ugnayan sa Kanya. Magpatuloy tayo. Kayo'y maninirahan sa lupaing ibinigay ko sa inyong mga ninuno. Kayo'y magiging ano? Aking bayan. Ano ang dapat nating gawin para maging bayan ng Diyos? Verse 27, at magiging maingat kayo sa pagsunod sa aking mga batas. Pag sinusunod niyo ang aking mga batas, kayo'y magiging aking bayan at ako'y magiging inyong Diyos. Sa mga araw ngayon, napakaraming simbahan ang nag-aangking naniniwala sa Diyos pero wala silang mga tuntunin o kapistahan para sa paglilingkod sa Diyos. Sa kautusan pa lang na bautismo, makakatiyak na tayo na ang mga simbahang ito ay hindi sumusunod sa mga katuroang ibinigay ng Diyos. Hindi natin kailanman dapat natanggapin ang anumang bagay na labag sa mga kautusan ng Diyos. Gaya ng nasusulat sa verse 25, sinasabi ng Diyos, kayo magiging malinis sa lahat ninyong karumihan at lilinisin ko kayo sa lahat ninyong mga Diyos-Diyosan.
Pagkatapos ilalagay ng Diyos ang kanyang espiritu sa atin para masunod natin ang mga tuntunin niya. Lalakad ba sila ayon sa mga tuntunin ng Diyos o hindi? Sa pamamagitan nito, makikilala natin kung sila ba ay bayan ng Diyos o hindi. Ang bayan ng Diyos ay sumasamba ayon sa mga tuntunin ng Diyos. Hindi natin dapat na baliwalain ang pagsamba sa araw ng Sabath. Hindi ito dapat na ituring na isang araw lang ng pagsamba dahil ito ang ikapitong araw. Ang ilang tao ay nagsasabi, hanggat sinasamba natin ang Diyos, hindi mahalaga kung Sabado o Linggo tayo sumasamba. Maaaring lohikal itong pakinggan. Gayunman, tiyak na may dahilan sa likod ng pagtatalaga ng Diyos sa ikapitong araw, tama? Ang Diyos na nakakakita ng wakas mula sa pasimula ay namamahala sa buong gawain ng Ebanghelyo para sa sangkatauhan. Kaya mali para sa mga tao na ang mga mata ay walang kakayahang makita ang mangyayari sa isang araw o kahit sa isang segundo na subukang bigyang kahulugan ito. Sa Ezekiel chapter 36, sinabi ng Diyos, aking ilalagay ang aking espiritu sa loob ninyo at palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga tuntunin at magiging maingat kayo sa pagsunod sa aking mga batas. Ito ang kalooban ng Diyos. Patunayan natin na inutos sa atin ng Diyos na sundin lang ang kanyang mga tuntunin, batas at kautusan. Tingnan natin ang Leviticus chapter 18 verse 3. Huwag ninyong gagawin ang gaya ng ginagawa sa lupain ng Ehipto na inyong tinirahan at huwag din ninyong gagawin ang gaya ng ginagawa nila sa lupain ng Kanaan na pinagdadalhan ko sa inyo. Huwag kayong, lalakad ng ayon sa mga alituntunin nila. Huwag ninyong sundin ang mga alituntunin ng Ehipto ni ang mga kagawian ng Kanaan. Kung gayon, ano ang dapat niyong sundin? Verse 4. Gagawin ninyo ang aking mga tuntunin at tutuparin ninyo ang aking mga batas at lakaran ninyo ang mga iyon. Sa Ehipto, may mga alituntunin sa pagsamba sa mga Diyos ng Ehipto at sa Kanaan, may mga kagawian sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan ng Kanaan. Gayunman, binibigyan diin ng Diyos na dapat lang na laging sundin ng kanyang bayan ang kanyang mga batas, mga tuntunin at mga kautusan. Pag tumingin ng Diyos mula sa langit, sa ganitong paraan niya nalalaman na may mga sumasamba sa Kanya. Magpatuloy tayo sa verse 5. Tutuparin nga ninyo ang aking mga alituntunin at mga batas na kapag tinupad ng isang tao, siya ay mabubuhay. Ako ang Panginoon. Sa espiritual na pananaw, ang pagsamba ay isang malaking espiritual na labanan. Sinusubukan ni Satanas na ilayo ang ating mga puso mula sa Diyos para masunod natin ang mga kautusan ng ibang mga Diyos. Sa ika-40 taon sa ilang, ang mga Israelita ay nahulog sa tukso at 24,000 katao ang namatay. Ang ika-40 taon sa ilang ay nangangahulugang ang Kanaan ay nasa harapan na mismo ng kanilang mga mata, hindi ba? Ipagdiriwang na sana nila ang Paskwa at sasakupin ang Jericho. Pero nang malapit na silang pumasok sa Kanaan, sumamba sila sa ibang mga Diyos. Tingnan natin ang Deuteronomy chapter 4 verse 1. Chapter 4 verse 1. At ngayon, O Israel, pakinggan mo ang mga tuntunin at ang mga batas na aking itinuturo, ano ang dapat na gawin ng bayan ng Diyos, at inyong gawin ang mga ito. Dapat nating maunawaan kung bakit patuloy na tinuturo ng mga propeta ang mga tuntunin at kautusan ng Diyos. Ipinaalala sa atin ng Diyos ang kanyang mga tuntunin at mga kautusan dahil maraming di nakikitang pangyayari ang nagaganap sa espiritual na mundo hanggang sa dumating ang kanyang mga pagpapala sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang mga tuntunin at ang mga batas na aking itinuturo at inyong gawin ang mga ito upang kayo'y mabuhay at pumasok at angkinin ang lupaing ibinibigay sa inyo ng Panginoong Diyos ng inyong mga ninuno. Verse 2. Huwag ninyong daragdagan ni babawasan ang salita na aking iniuutos sa inyo upang inyong matupad ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos na aking iniuutos sa inyo. Nakita ng inyong mga mata ang ginawa ng Panginoon sa Baal Peor sapagkat anong uri ng mga taong pinuksa ng Diyos?
Lahat ng mga tao na sumunod kay Baal Peor ay pinuksa ng Panginoon mong Diyos sa gitna mo. Kumain sila ng mga pagkaing hinandog sa mga Diyos-Diyosan at nakiapid. Nasusulat na winasak ng Diyos silang lahat. May malaking papel din dito ang masasamang pakana ni Balaam, pero kung titignan natin ang panahon kung kailan nangyari ang mga ito ay sa mga huling sandali ng kanilang 40 taong paglalakbay. Kaya tayo rin ay dapat na maging mas alerto. Siguraduhin natin na ang ating pananampalataya ay hindi mayayanig ng anumang bagay at sundin ng mapagbiyaya ang mga katuruan ng Diyos Elohim na pumarito sa lupa upang iligtas tayo hanggang sa huli para lagi tayong manahan sa mga kautusan ng Diyos. Kung lilihis tayo mula sa landas na ito, sasamba tayo sa ibang mga Diyos. Paano nga ba tayo nilikha ng Diyos? Para tayo ay maging iisang katawan sa Kanya, ibinigay ng Diyos sa atin ang tinapay at alak ng Paskwa, sinasabing ito ang Kanyang laman at dugo. Tayo ang templo ng Diyos dahil nasa atin ang laman at dugo ng Diyos. Hindi ba't ito ang nasusulat sa 1 Corinthians chapter 3 verse 16? Hindi ba ninyo nalalaman na kayo ay templo ng Diyos? Kung ang sino man ay magtangkang gumiba sa templo ng Diyos, ang taong ito ay gigibain ng Diyos. Tinatandaan ang mga napakahalagang katuroang ito sa Biblia. Dapat tayong magpasya na mamuhay ng may pananampalataya ayon sa mga kautusan at katuruan ng Diyos. At matakot sa Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong lakas. Umaasa ako na ang lahat ng kapamilya ng Zion ay masayang lalakad sa landas na ito ng may determinasyon sa pamamagitan ng pakikibahagi sa gawain ng Ebanghelyo ni na Ama at Ina. Mahalaga ang pagsamba. Sa pamamagitan ng pagsamba, agad na nakikilala ng Diyos kung pinaglilingkuran natin siya o si Satanas o ang ibang mga paganong Diyos. Kaya ipinapaunawa sa atin ng Biblia na ituro sa ating mga anak ang mga tuntunin at mga kautusan ng Diyos, nasa daan man tayo o nasa bahay, hindi ba? Tinatahak natin ang landas na ito sa ilalim ng mga katuruan ni na Ama at Ina. Kung gayon, hindi natin dapat natalikuran ang pinagpalang landas na ito nang dahilang sa paninirang puri ni Satanas. Sinasabi sa aklat ng Revelation, ako'y malapit na, kaya anong dapat nating gawin? Panghawakan mong matibay ang nasa iyo. Dapat tayong mag-ingat na hindi maiwala ang nasa atin. Dahil ang mga pinakamarangal at pinakamalwalhating posisyon sa kaharian ng langit ay ipagkakaloob sa atin, hinihiling ko sa inyo na huwag kailanman mawala mula sa landas na ito. Ngayon, saglit kong ipinaliwanag ang tungkol sa ang dakilang espiritual na labanan at ang pagsamba. Dahil nakarecord sa Biblia, ang iba't ibang mga paraan para matukoy natin ang pagkakaiba sa pagitan ni Satanas at ng Diyos, hinihiling ko sa inyo na sundin ang Biblia hanggang sa huli para masaganang ibigay sa atin ang pagpasok sa walang hanggang kaharian ng langit gaya ng iniutos ni na Ama at Ina. Umaasang nakatanggap kayo ng biyaya, tinatapos ko ang sermon ngayon. Maraming salamat.